Come ye near unto me, hear ye this. I have not spoken in secret from the beginning, from the time that it was. There am I. And now the Lord God and His Spirit hath sent me. Thus saith the Lord, thy Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord thy God, which teacheth thee to profit, which leadeth thee by the way that thou shouldest go. O that thou hadst hearkened to my commandments, then had thy peace been as a river, and thy righteousness as the waves of the sea. Thy seed also hath been as the sand, and the offspring of thy bowels like the gravel thereof. His name should not have been cut off, nor destroyed from before me. Go ye forth of Babylon, free ye from the Chaldeans, which a voice of singing declare ye. Tell this, utter it even to the end of the earth. Say ye, the Lord hath redeemed his servant Jacob. And they cursed not when he led them through the deserts. He caused the waters to flow out of the rock for them. He clave the rock also, and the waters gushed out. Sabay, there is no peace, saith the Lord, unto the wicked. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong salita, Panginoon, sa aming pagkasama-sama, bawat isa, sa inyong presensya rin, Panginoon, sa inyong salita. Sa patuloy namin, this year, I pray kayo po ipagpalain niyo, Lord, yung matalino, hanapin namin yung katuwiran, continually, Panginoon, at pagpalain yung bawat isa. Ang program, Lord, namin ay palain niyo rin, maging pagkapala, may source ng knowledge, at blessing at encouragement, Panginoon. So, naman po, even yung mga activities na pinaplano, at bandang huli, Panginoon, kayo po yung bibigay ng tagumpay dyan, even sa dahil din, Panginoon. Family, I pray na maging blessing ito, Lord, sa bawat isa. Naman po, Lord, again, ngayong gabi, kayo magpala, may taas. In Jesus' name we pray. Amen. Good evening po sa lahat. Good evening po. Medyo mahaba, no? Pero saglit lang yan. Balikan natin po, no? Yung mga last 4 weeks. So, naalala niyo pa, graven image. So, ngayon, usong-usong ngayon, di ba? Buti nga, walang traffic dito, no? So, nalanta this week yung, yung abomination doon sa Maynila. So, yun yung topic natin last time. A graven image that is profitable for nothing. Then, after noon, look unto me and be saved. So, salvation belongs to God. So, tumingin ka sa Diyos, hindi ka nakatingin sa mga sa tao, sa... Katulad niya, itong mga... Natawa mo, pati baptist ngayong January, no? So, sama-sama, pati iglesia ni Manalo, bibida rin. Parada din. Ba't anong pinaparada nila? Yung pinapahamahangan nila. Catholic naman, talagang idol, literal, no? So, sa Diyos tayo tumingin. Hindi sa kung saan-saan at kung sino-sino. And then, second to the last, declaring the end from the beginning. So, medyo may tayo mamaya. So, sabihin, nandun yung galing ng Diyos. Nakakamangha siya. Napakatali. Alam niya lahat, basically. So, sa umpisa pa lang, sabihin niya na anong mangyayari. Mamaya, may ganun din tema dito. Then, last week, yung, yung Babylon na pinapersonify ng babae nga, no? So, kaya title nun is, Given to pleasure dwellest carelessly, none shall save thee. Ngayon naman, balik sa Israel. Okay, ganun eh. Kaya malinaw dyan. Title natin ngayon, makikita natin sa huling-huli. Sabi dyan, lagi kinuha ko ni Pastor to eh. There is no peace, said the Lord, unto the wicked. So, inulit lang yan dito sa Isaiah. Later sa another chapter. Pero, title natin ngayon is, No peace to the wicked and unrighteous. No peace to the wicked. Alam mo yung kapayapaan? Blessing yan eh. Pero ba sa atin, walang kapayapaan. No, ngayon, Pastor, ang kulit ng anak ko eh. Wala akong kapayapaan. Iba yan. Okay ba yan? Nakaka-adapt ka yan. Pag nagmamahalan, di ba? Walang problema dyan. Kahit magulo, pwede kang... Lagi sinasabi sa inyo kasi yung bata ko ngayon, kami literature, ng grade 4 ata yun. Nalala niyo ba yun? Yung winning, yung nanalong painting.
Lalo nyo ba yun? So, kesyo, pagalingan daw sila. Ang tema nila, kapayapaan. Peace. Tranquility, ganyan. Alala mo yun, Joshua? So, yung second place, syempre, talagang nag-drawing siya ng, alala nyo na, mapayapang, parang sa halala ba, may field, may bundok, may ibon. Uy, mapayapa to ah. Kasi yung isa, ang drawing nanalo, bumabagyo. Alala nyo na? Hindi pa. Talagang lakas ng bagyo, kaso ang mapayapa pala, yung dinowing niya, may mga may ibon na yung kanya mga anak na ibon ay mahimbing na natutulog. Galing, di ba? Kailangan naalala yun eh. Parang Panginoon ganun. Pinoprotektahan tayo, kahit tayo ay maraming gulo sa labas, protektado ka naman, nakakahimbing ka pa rin naman ng tulog. Amen? Sino dito mahimbing tumulog? Huwag sa church ha. Okay, so kaya kapayapaan, blessing yan. Kaya ulitin ka, kaya pag wicked ka daw, at hindi po ito sa tao sa labas ha. Kaya mag-isip lang po sa tao sa labas, unbeliever, pero obviously kasama sila doon. Pero, ang tema actually ngayon ito, mga believer, Israel eh. Kaya mamaya apply natin pagkatapos nito. Pakinggan nyo lang. Again, ang title is No Peace to the Wicked and Unrighteous. Ba't ko sinamay unrighteous? Kasi mamaya dadaan natin. Pero subtitle natin, Warning to the Stubborn and Obstinate. Okay, so kung naalala nyo, meron tayong kailan ng topic ng mga rebellious no? Hindi pa nga tapos yun eh. So, ganun din, stubbornness yung topic natin nun. Walang problema, balikan ulit natin kasi wala nang matigas sa ulo dito, di ba? Wala ba? Tanong ko yung mga magulang nyo. So kahit mga people of God na, mayroong ganun. Kaya, alam hindi natin, baka sa ibang area, hindi ka matigas ang ulo, pero sa ibang area, matigas ulo mo, di ba? Nari, pag attend sa church, okay ka, pero pag maghugas ng pinggan or something, di ba, hindi ka naman okay, di ba? O iba naman, masipag sa trabaho, pagdating sa church, wala. So, yun ang i-address natin ngayong gabi. Ayun. At this time, hindi na magpapaligoy-ligoy, medyo mahaba, pero sa ganun yung tema. So, balik tayo sa Israel. Alam natin Israel yan kasi sinabi niya eh. Hear ye this, O house of Jacob, which are called by the name of Israel, and are come forth out of the waters of Judah. Tsaka itong waters na to, paulit-ulit dito sa chapter na to. Tubig, river. Anong sabihin nun? Doon muna tula tayo. Parang yung ano natin, Malakay 2:16 natin, di ba? Ano sabi doon? For the Lord God, the God of Israel. Bakit lagi may God, Lord, tas Israel? Ito naman, name of Israel. So, sabihin lang po niyan, pinapaalala sa atin kung sino ating pinag-uusapan. Okay? Kasi may mga Diyos din ng iba, Diyos-Diyosan, Diyos, tukoy nilang Diyos, isa lang Diyos. Kaya nakilala natin yan sa Bible. So hindi natin tinataas yung Israel kasi alam na nga natin tayo Israel ngayon eh. Importanteng bagay din yun. So, pero, kaya nga pinapaalam dito pala sa start. Kasi kahit tayo mananampalataya na, pwede tayo maging matigas ang ulo. At yun ang makikita natin dito. Verse 1 pa lang. Bandang huli, pero dito sa gitna, and are come forth out of the waters of Judah. Anong sabihin nun? Waters of Judah. Alam niyo si Jesus, tsaka yung salita ng Diyos, madalas siya ikumpara sa tubig. Ulit-ulit yan. Sa John Paul, siyempre, pinaka-sikat yung woman in the well, di ba? Anong kinumpara niya yung, yung tubig, sabi doon, pag ininom mo yung aking ibibigay na tubig sa'yo, ito ay aapaw sa'yo. Hindi ka na mauuhaw at ito ay aapaw sa'yo. So ano yun? Pwedeng Holy Spirit, pwedeng salita ng Diyos. So kasi ganito nga po yan. Again, alam niyo yung saan sa kingdom si Isaiah? Sa north or south? Isaiah. North or south? North or south? Israel o Judah? Ulit-ulit yan ha. Israel. Kasi kaya to eh. Saan to? Sa baba to. So, ano yung timeline natin? Kasi yung time ni Isaiah, di ba, sa Hezekiah, nasakop na yung taas.
hindi nakatagos sa Juda kasi pinotektahan sila ng Diyos time ni Hezekiah. Tandaan niyo yung time na yan. So kaya pero sabi niyo Israel, kasi nga, as a whole, Israel pa rin ang tingin sa kanila ng Diyos eh. Tsaka yun nga, again, sa time ni Hezekiah, yung iba, maraming bumaba. Nagkaroon ng invitation si Hezekiah, yung mga gusto mo naman tayo sa Diyos. Punta kayo dito kasi loko-loko naman yung hari nyo, hindi nyo pinapractice yan. Ang dami nagbabaan, lalo yung mga Levites. Eh, by the way, Levites pala, nauna yun. Doon pa lang sa nahati yan, no? So, pero ng panahon ni Hezekiah, ang daming so, parang kumpleto na rin sila doon, Israel. Nakakasunod? Kaya dalawa yung in-address niya, Jacob, sila rin yun. Israel, para sa mga bago pala lalo, no? Yung Jacob, si Israel, isa lang yun. Isang tao, pangalan niya Jacob. Pinangalanan siya ng Diyos ng Israel, binago yung pangalan niya. So, significant yun. Sino pa yung mga binago yung pangalan? Si Abraham, naging Abraham. Si Sarai, naging Sarah. Sino pa? No, pero baliktad naman yun, no? So, ibig sabihin, pero tama yun. Ibig sabihin, ba't pinapalitan yung pangalan? Kahit kayo. Ba't pinapalitan nyo si Joshua, dating Oshia? Si Saul, naging Paul. Yan. Nakita nyo yan? So, significant po yun. Kasi kung paano ka tinatawag, yun ka eh. Doon hindi naman lagi, pero ayaw mong tawagin ka sa kung pinangalanan kang hindi maganda, ayaw mong tawagin ka nun, kasi iba na yung panindigan mo eh, di ba? Kaya po yung mga, katulad niya, Christian, si Christian, naging atheist. Alam nga naman, di ba? Alala ko yung boss ko atheist eh. Yung office mate ko isa Christian din. Ay ba naman, yung pangalan mo ba eh, talagang panindigan mo. Anyway, tindihan nyo na, kaya yung sabihin lang noon, tinawag siyang Israel. Ibig sabihin na, kung maalala niyo yung history kung paano pinalitan yung pangalan niya. Doon tinatawag pa rin siya sa pangalan Jacob, madalas, pero mas madalas na Israel. Okay, and then come out from the waters of Judah, yun ang ko doon, interpretation ko doon. Of course, yung Judah is mas spiritual sa Israel. Okay? Yun yung pagkakaiba nun. So, kahit na paano ay sumamba sila sa Diyos sa matagal na panahon kumpara sa Israel. Ngayon, which swear by the name of the Lord. Ano yung sabihin nun? Nalala ko yung aking di ba? Memory verse, chapter 2, Romans. Di ba? Nalala niyo yun? Mayabang yung mga Israel. Kalimutan ko na agad eh. Thou makest boast of God. Ganon yun eh. Ganyan po yung Israel kahit ngayon, kahit dati. Puro God ng God, pero hindi naman nakilala si Jesus. Kaya sabi dyan, and make mention of the God of Israel, purang bukang bibig nila, bulaklak ng bibig nila, ang Diyos. Maganda sana. Kaso, ano sabi? But not in truth. Parang ngayon again, pag pumunta ka sa Facebook ngayon, ano sino binibida? ABS-CBN, channel kahit sino dyan, puro yung yung abomination nila, di ba? Kaya show, ilan yun? 22,000 na, ano man yan. Na-impress ba kayo? Tayo, ilan tayo dito? Ganun yung mga asar eh. Ilan ba kayo dyan? Hindi ibig sabihin sinasabi mo yung pangalan ng Diyos, Viva Nazareno, sino man yun. Di nga nila kilala yun eh. Asar pa yan pag sinabi mo idol. Eh yun naman talaga yun. So hindi lahat, kaya ganun din tayo mga baptist ka dyan. Kala, uy, talaga kami pala yung pinakaganyan. Kaso minsan yung pag-mention mo, tsaka yung buhay mo, hindi nag-a-align. Totoo po yan pag pinag-aralan nyo kung sino ang baptist. Mamamangha ka, maiiyak ka pa sa totoo lang. Mahinginig ka, tatayo ang balahibo mo. Naintindihan nyo ba yun? Sino tumayo balahibo naman? Hindi nyo ninabutan yun eh. Yung ating seminar sa church history. Diba? Pero kahit baptist ka pa, tapos hindi mo ina-apply sa'yo, no? Parang sa pangalan na lang, ala din yun, di ba? Walang kwenta. Ganito yung tema dito. Binanggit ng Diyos sa umpisa, yung kanilang pagkakakilanlan. Okay, Israel ka, kilala ka eh. Pasumpa-sumpa ka ba? Ibig sabihin, tayo, ligtas ako! Ang ganda naman talaga. Kaso baka
Minsan, labas sa ilong. Yung tawag nila dun eh. Parang di totoo. Nor in righteousness. Ano bang tawag nila sa kanila? For they call themselves in the holy city. Oo nga naman, talagang holy city. Yung city nila, to some degree. Pero hindi holy yun dahil, ano ba, binasbasa ng ano. Ang nagpapabanal kahit sa anong lugar ay ang Diyos. Alam niyo ba yun? Kasi and stay themselves upon the God of Israel. The Lord of hosts is His name. So paulit-ulit to, binabanggit, tinutukoy ang pagkakakilan lang nila. Tanong, bakit nga? Kunwari, kami ako lang sabihin, no? Pero hindi, sige, mag-ano na ako. Kunwari lang si Julia ay anak ng hari, kunwari. Ayan na, yun, yung hari Reyna doon, nasa likod. Oh. Ginagalang, ganyan-ganyan. Si Julia, siyempre dala-dala mo yun, di ba? Yung pangalan ng magulang mo. Maraming bawal na gagawin mo, di ba? Hindi ka basta-basta. Imagine mo na. Yun. So, hindi ka basta-basta. Yung mga expectations sa'yo, no? So, ganun din yung Israel. Mahaba ito. So, I have declared the former things from the beginning, and they went forth out of my mouth, and I showed them, and I did them suddenly, and they come to pass. Sino yung they and them? Tingnan nyo. Sino yung them at they? Sino? Ang umpisa pa lang, pagod na ako. Dito nga, Stephen, oh. Sino? I have declared the former things. Itong mga bagay nito, hindi tinukoy, pero ano ba yung dinedeclare ng Diyos? Yan, katotohanan, kaligtasan. And went forth out of my mouth, hindi mga salita, and showed them. Pinakita niya pa. Alam niyo, sabi nga nila, I mean what I say, and I say what I mean. Narinig niyo na ba yan? Una ko na sa teacher naming masungit, una ko narinig eh. Kasi nga minsan yung mga bata, mga ano eh, hindi seryoso eh. Kasi sabi niya, pag sinabi ko, totoo yun. Hindi ako nagbibiro. At pag, and I mean what I say, and when I say what I mean. Ibig sabihin, pag sinabi ko yun, yun ang ibig ko sabihin, hindi ibang bagay pa. Okay? So lalo ang Diyos, ganun din. Pinakita niya, I did them suddenly, ginawa niya, mabilis. And it came to pass, nangyari. Minsan tayo ay mangyayari, next year, ito gagawin natin, di ba nangyayari? Kasi minsan, wala tayong kakayanan, di ba? Or kulang, ganyan. Simula this year, lagi akong present, yan. Sana, di ba? Sikapin mo. Pero ang Diyos, pag nagsalita siya, talagang nangyayari. So, anong sinasabi niya dito, bandang uli? Pinapakilala niya yung sarili niya. Hanggang matapos po ito eh. Hanggang dyan ito eh. Yung tema. At kung naalala niyo yung tema rin sa, tingnan ko dito Kaya maganda, wala kayo namimintisan dito na ano eh. Service. Ito rin, last Isaiah 46. Diba? Pinapakilala niya kung sino siya. Kaya subtitle pa natin doon, Remember Who God Is. Makapangyarihan siya, mabuti siya. Huwag mong kakalimutan kung sino ang Diyos. And then, ganun din actually yung look unto me. Siya yung magliligtas, tagapagligtas. So, nagpapakilala ang Diyos eh, lalo sa Isaiah. Ilang beses sinabi dito, akong Diyos, wala nang iba. Ako lang ang Diyos. Paulit-ulit. Kasi totoo naman. At dapat maalala natin lagi. Okay? Ngayon, ba't ito na? Because I knew that thou art obstinate. Ito yung ating sa title, no? Pag sinabi obstinate, tandaan nyo po yung word na yan. Isabihin lang, matigas sa ulo. Sa Pilipino, yan ang tawag. Marami kasing ano sa English eh. Obstinate. Ibig sabihin, talagang tigas ng ulo mo. Pag may gusto ka, yun ang gusto mong gawin. And thy neck, kung di naintindi yung obstinate, ito na lang. Kinumpara daw yung kanyang mga liig sa bakal sinew. Sinew. Ano yan? Sinew. Hindi nga gamit mo yan, pero sa science natin yan, anatomy, ano yan?
Yung the nerve. Ito yung nagduduktong sa muscle sa tendon. Okay, muscle sa buto. Tendon. So, matigas ba yon? Depende yung atleta ka. Pero, ano yan, movable yan, di ba? Nga pag sinabi stiff neck, ayaw mo lumingon. Diba, naalala niyo yan? So, ngayon, sinabi, parang bakal naman yung ano mo. Yung iyong tendon. And thy bro, ano yung bro? Bro. Ano yung bro? Eyebrow. Yan. Uy, Stephen. Yung ano mo daw, kilay mo daw, parang brass, so parang bakal din. Ibig sabihin, matigas ulo. Kaya yung mga babaeng manong ano pansin eh. Okay lang yan. Pero iba, yun ang style, di ba? Sandro pala, oh. Marami rin maganda ang makapal. Mga medyo ano yan eh. Artistahin. Yan. Kaya inaahit eh. Kasi ang itsura minsan, di ba? Yung ano lang. Yung unang ano mo, uy, masungit to ah. Diba? Natapang to. Anyway. I have even from the beginning declared it unto thee. Sinabi ko na sa inyo yan, matagal na. Before it came to pass, I showed it thee, lest thou shouldest stay, mine idol hath done them, and my graven image, and my molten image, hath commanded them. Ano yung them? Yung pa rin, yung kanina, yung things na ginawa ng Diyos. Sinasabi niya ngayon dito, uy, bakit ko sinabi sa inyo yan? Kasi itong may mga tao, ito, si idol na naman, si Nazareno na naman. Ano yung makikita sa mga news feed nyo, di ba? Kesyo may, namamanata po ako, kesyo napulot ko lang itong santo na to sa basura, ganun pa eh. At namanata ako, at kesyo gumaling ako, ganyan. Totoo ba yun sa palagay nyo? Alam natin hindi, bakit si ABS-CBN binibida pa? Mga idolater kasi. Ito sinasabi dito. Ang Diyos, kaya sa simula pa lang, sinabi ko na. Genesis pa lang, describe niya na yung sarili niya. Ito yung ginawa niya, bakit niya pinarusahan niya, panahon ni Noah. Para pag nabalitaan natin, kinuwento sa atin, ganyan pala ang Diyos. At lagi siyang panalo, laging nangyayari, sinabi niya, nangyayari. Pag naging masipag ka, mga Diyos ka, pagpapalain, pati bansa nyo. Nangyari ngayon. Ngayon, kasi sabi dito, kaya sinabi niya noong umpisa pa lang yun, para hindi mo sabihin, kaya pinagpaalam ang Pilipinas dahil kay Santa Maria or something. Alam natin hindi yun, kasi nung mga sa Espanya tayo, di ba? Alam niyo naman sana yung history natin. Alos pinapatay tayo. Tapos sabi yung pinagpala ba tayo? Dahil hindi, pinagpala tayo nung pumasok yung Christianity dito sa bansa natin. Hindi nyo alam. Naintindihan na. So sinasabi natin yun, kahit sa mga anak natin, anak, alam yung kapitbahay natin, dati yung basurero, pero may pinagpala dahil importante yun, pag ano yung sasabihin mo yung dahilan, kasi iisipin ng mga bata yun eh. Kaya pala gano'n, ganyan. Dapat pala gano'n din ako. Naintindihan? Kaya ito sinasabi dito, mga importante niyan. Kaya dapat alam nyo na history at tamang history. Pag something parang walang sense yun nagpala daw sila dahil sa anito, hindi totoo yun. Walang, alam mo nang, kaya tatapos na tayo sa graven image, di ba? Profitable for nothing, yun ang totoo. Kung may pagpapala man sa Pilipinas dahil hindi sa mga Catholic yan, sa mga tunay na mananampalataya. Okay? Anyway, thou hast heard, see all this. So narinig mo, nakita mo, will ye not, and will not ye declare it. Ganda na yun. Pag nakita mo, sabihin mo, yun ang sabihin ng witness eh. Naalala niyo yung ano natin sa Exodus? Yung batas ng Diyos, di ba? 10 Commandments. At meron tayong series pala dyan, di ba? Hindi ko pa nakatuloy eh. Pero isabihin lang na huwag ka magsinungaling, thou shalt not bear false witness. Kung ano yung nakita mo, sabihin mo. Huwag mong dagdagan. Diba? Ngayon na naman, yung mga kwento na naman kay Pepsi Paloma, umisigat dahil may baklang director. Hindi ko alam anong totoo doon, malamang totoo yun eh. Pero napansin nyo pag inibisa nga, ito sabi ni ganyan, ito sabi ni ganyan.
Kasi pare-parang sinungaling eh. Eh, malandi rin daw yun eh. Showbiz yan eh, hindi natin alam. So, pero pag ikaw, magsabi ka ng totoo, sabihin mo yung narinig mo. Napakasimple, di ba? Buhay. Kaya ito naman, pinapasok ng Diyos dito. Kung ano ba yung narinig mo, sabihin mo. Hindi yung katulad niya, pinagpala ang Pilipinas dahil Santo Niño. Nakita mo yon? Hindi. Pag trinace mo yan, ang isang bansa umuunlad dyan pag may kapayapaan, may katotohanan, justice. Yan po yan. Hindi pwedeng baliktad na iniwala ka sa rebulto. Pag naniwala ka sa rebulto, ganun ka rin. Yung sabi sa Psalms, di ba? I have showed thee new things from this time, even hidden things, and thou didst not know them. Napakaganda nito, naiintindihan nyo lang. Kaya nga explain natin. So, literal muna ha. Nandun tayo sa declare it. Yung mga bagay daw, pinakita ko sa inyo yung mga bagong bagay. Ngayon, pati yung mga nakatago. And thou didst not know them. Pinakita na nga sa'yo, hindi pa naintindihan. Ano yun? Ano yung mga bagay na ang term natin ngayon kasi obvious eh, di ba? Obvious yan, halata, alam mo na. Katulad nga yan, pag sinabi mong, oy, ribulto yan. Hindi ribulto to. Oy, idol, hindi naman. Oy, nagnanakaw, hindi nakaw yun. Ba't gano'n? Meron kasi something sa mga tao eh. At i-apply nyo yung sarili niyan. Baka naman dito sabihin, oy, tamad mo. Hindi ako tamad. Pati nga ng ano mo. Oh. Nakikita naman yan eh. Huwag may tatanggi yung totoo. Pero ito yung gusto ko dito. I show the new things from this time. Bakit bagay? Kasi ganito po yan. Kung naalala niyo yung sinabi ko about yung style of preaching ko. Alala niyo yun? Sa ating preaching about yung parrot. Parrot ka ba? So, paano masabi isang tao? Parang walang masabi ito, pati yung kay Job, di ba? Pag paulit-ulit lang, kaya mo kaya kang gayahin ng bata eh, kasi paulit-ulit ka mag-preach. Sinabi mo ngayon, paulit-ulitin mo ulit, wala kang pakialam kung may ibig sabihin, naintindihan ba nila yung ba sinabi ng Bible. Kahit sa literature sila, sabi ko sila lagi, ang tinuturo dyan, kung may idea ka, pwede mong sabihin in another way. Pero the same yung katotohanan na gusto mo sabihin, mag-ano yun, ko-correlate. So, ba't importante yun? Minsan, subukan nyo rin makinig sa ibang preacher kung may time kayo. Para makita nyo yung sinasabi ko. Ngayon, pare, nakakinig mo kayo ng pare? Kahit politician, mga politiko, nakakinig mo kayo yan. May sinasabi lang yan na ano eh, kaya nga natatawa ako doon sa palibasa information age tayo ngayon eh. Alam nyo na iba magaling mag-edit. Si Trump, napagtripan din eh. Mayabang kasi. So yung kanya mga spill na pinagdoksong-doksong eh. Ang madalas daw yung sinasabi, wala nang gagaling pa sa akin sa bagay na yun. Wala nang ang dami oh. Siguro mga 10 minutes puro ganun. So pag ganun ka kasi, yung paulit-ulit ka, parang parrot, something's wrong. Kasi hindi galing sa puso. Hindi nyo ba yun? Nakakita yung preaching na gano'n, parang hindi kayo kinakausap, hindi kayo binabasa. Nakita kang gano'n. Hindi nyo magugustuhan yun. Parang actor, basically, tsaka parang news anchor. Yan. Alam niyo, dinidiktahan lang yung mga auto sabihin mo. So kaya sinasabi ito, mga bagong bagay ito, pero hindi ito bago eh, kasi Diyos siya eh. Pag sinabing katuwiran, yun lang naman yan eh. Pag nanalangin tayo, anong kailangan sa Diyos? Blessing, gapala, protection, yan naman yan eh. Pero minsan, dami natin topic dito, papunta rin doon, pero may iba tayong paraan para sabihin yung the same things.
Naintindihan niyo yun. Pero sabi dito, ano yung even hidden things? Mga bagay na parang hindi alam ng marami. Amen? Mga bagay na ako isa sa mga talaga nag-ano sa akin sa Diyos, yung ito nga, pag inaaral mo na yung salita ng Diyos, parang kilala na ako nung preacher. Katulad ni sinong bago din, Cyrus. Parang naungusap sa akin yung sinasabi ng preacher, palibasa, puro katotohanan, or at least, majority, katotohanan, parang ina-expect ko na ito yung gusto kong marinig. Hindi yung pambobola na iba, may pangloloko, may katotohanan, may halong panloloko. Parang anong binibenta mong produkto. Gusto ngayon yan, di ba? Tuturuan ka, tawag yung infomercial. Alam niyo ba yun? Ito yan, tingnan sa mga ay, gusto mo ba luminaw ang mata mo? Ganito lang yan. Bandang muli, sabihin, tumawag ka sa amin, itong bebentahan ka na pala ng Pag sa Diyos, hindi yan available sa atin lahat yan. Kasi nga, sa Kanya lahat yan. So, medyo lumalim tayo doon. Pero anyway, ito yung masaklap. Ganong aganda yung sinasabi ng Diyos, hindi pa rin naiintindihan ng tao. Yun ang problema. Kaya ako, obviously, may ako sa inyo, expectation ako sa inyo. So, kasi alam ko, yun narinig nyo eh. Diba? Inaaral natin dito. So, sana makasunod kayo. Ayun lang. Anyway, tuloy ko lang to. They are created now and not from the beginning, even before the day when thou heardest them not. Lest thou shouldest stay, behold, I knew them. So, parang nabaliktad naman. Ulitin ko They are created now and not from the beginning. So, pag sabi, bago lang yan. Parang ganito, ano bang magandang example dito? Ito, yung Catholic talaga nasa utak ko ngayon kasi yung alam mo, sabihin niya mga yan, pambara niya mga yan, hoy, mga sulpot! Akala nila sa utak nila, bago lang yung baptist. Kasi ngayon lang nila narinig. Hindi ibig sabihin ng bago yun kasi ngayon mo lang narinig, di ba? Katulad namin pinag-aaral nyo sa ngayon, sa science or sa math. Ikaw, Peter, anong inaaral nyo ngayon? Krisha, anong topic nyo ngayon? Nabi? Ha? Nasa science. Vulkan. Uy, bago yung vulkan, Kasi ngayon ko lang narinig yan eh. Matagal lang may vulkan, ngayon ko lang narinig. Di ba? Ay, may ganun pala. Anong pinakamaliit na na ngayon? Yung panahon namin, atom lang, tsaka nucleus. Tsaka ngayon, ano na yung mas maliit pa sa nucleus? Hindi nyo alam. Yung mga quarks daw. Anyway. So, ganito yan. Hindi ibig sabihin ngayon mo lang narinig, bago yan. Kaya kasi sinasabi na ng Diyos, simula pa, sinabi ko na yan. Even before the day when thou heardest them not, lest thou shouldest stay, behold. Ayun na yun, na-explain ko na. Okay, so, kaya dapat, paano mo alam matagal na ang sinasabi ko? Ito, nag-preach ako ngayon. May kaibigan tayo dito mga Katoliko. Talaga nasa, lalo pag medyo matanda na, wala na silang narinig kung hindi sinasabi ng pare. Ba't naman pupunta dito? Ba't ako may iniwala dyan? Bago lang sa akin yan eh. So, may lang mo sa galing ng baptist. Wala namang alam na ganyan Hindi ibig sabihin bago lang. Ngayon mo lang narinig. Iba yun. Magkaiba yun. Dapat malinaw sa bibig. Sa utak mo yun. So, anyway, explain ko na. Yun na pa yung ibig sabihin. Tuloy natin sabi, yea, thou heardest not, yea, thou knewest not, yea, from that time that thine ear was not opened, for I knew that thou wouldest deal very treacherously and was called a transgression from the womb. So, medyo mabigat, no? So, again, talinhaga po yan, Pag sinabing transgressor, makasalanan, nasa sinapupunan ka pa, makasalanan daw. Hindi yun, literal. Na-explain ko na yun sa Psalms, yung ginagamit ng mga Calvinist, na kesyo, pag pinanganak ka daw, sinungaling ka na. Hindi ganon. Ini-exaggerate lang ng Bible para maintindihan natin na yung intensity na sinasabi niya. Okay? Ayun na, doon na nag-umpisa yung mga natapos pala yung mga negative about Israel. No? So, pero dito, medyo positive. Sabi niya, for my name's sake, I will defer mine anger. So, mga sinabi niya yung mga kasalanan ng Israel. Titigas ng ulo.
Pero, nagbago yung kanyang kumambyo siya, sabi niya dito, pero hindi ko agad kayo paparusahan. Okay, pag sinabing defer, di ba? Parang hindi nyo tinuloy or saka na. Ayan. Pinospone. And for my praise, I will refrain from thee that I cut thee not off. So, yun ang deserve ng Israel. So, again, kung alam niyo yung kwento last, yung sabi ko kanina, di ba, Israel, nasa north, nakasakop na. Yung Judah, na spare. Hindi sila nasakop. So, ganun ang Diyos. May pagkakataon na ginagawa niyo yun para sa atin. Pero sabi niya actually dyan, for my name's sake. So, again, kung alam niyo yung kwento kay Moses and the Israelite, papatayin na lahat yung Israel eh. Napigo ng Diyos eh. Kung alam niyo yun, naalala niyo pa, yung gumawa sila ng golden calf. Si Moses, nakikipag-usap sa Diyos, 40 days, 40 nights. So, gusto lang patayin lahat ng Diyos eh. Ang sabi ni Moses, nag-pray siya, Lord, wag naman. So, hindi sila pinatay. So, may mga ganong pagkakataon. Behold, I have refined thee, but not with silver. I have chosen thee in the furnace of oxblood. So, yun naman, dinidescribe niya kung paano siya parang nag-train. Okay, yung iba pong ganito, yung ibang magulang, depende naman sa magulang tsaka sa bata, no? Yung iba, tinatry naman na, parang sinabi ko kay Julia kanina, talagang pinapakita sa ikaw, anak ka ng hari, dapat ganyan ka, mali, tuturuan lahat. Pero ibang bata, hindi ganun ang training. Okay, yung iba naman, may kilala ba kayong naging hari na dating mahirap? History nyo. Huwag sa pelikula, pero sa pelikula ginagay yun. Marami mga ganun from rags to riches. Iba naman, hindi ganun ang training na lagi kang papakainin. Iba naman, papahirapan ka naman hanggang tumibay ka, bandang uli, nakahanda ka sa mga pagsubok ng buhay. And then, doon mo maabot yung pangarap mo. Amen? Kasi sinasabi dito, maraming paraan, maraming style, pero sabi niya, hindi yun ang ginawa ko sa inyo. Kaya pinili ko, furnace, alam niyo yung furnace, di ba? Hulnuhan, oven, ng affliction. So, ganun po yung Israel. Lalo na bago sila makarating sa promised land. For my own sake, even for my own sake, will I do it. For how should my name be polluted, and I will not give my glory unto another. Ang haba nito. So, sabi lang niya, may paraan siya, gagawin niya yun, para hindi siya mapahiya. Parang gano'n, name be polluted. Parang, again, mga magulang na naman, di ba? Yung mga anak natin, tinitrain natin, parang bandang ulit tayo din yung hindi mapahiya. Amen? Bakit yung pinapalo yan? Bakit tinuturuan niya? Bakit tinitrain yan? Kasi pag bastos yung anak mo, sabi, ay, anak ba ni ano yan? Hindi nag-aaral, anak ba ni ganyan yan? Oh, loko-loko, rapist, ganyan. Sino ang anak mo yan? Yan. So, ganoon din ang Diyos. Kaya tayo minsan pinapahirapan, dinidisiplina para sa kanyang pangalan. Para pag talaga yung mga people of God, bakit ang tatalino niyan? Mga magalang, matalino, maayos. Bakit? Kasi anak ng Diyos pala. At masunuring. Anak ng Diyos. Kasi iba-iba rin eh. Hearken unto me, O Jacob and Israel, my called, I am he, I am the first, I also am the last. So again, nagpapakilala lang siya. Pero sabi niya dyan, hearken unto me. Makinig ka sa akin. Kaya nga pinapakilala niya yung sarili niya sa atin na matalino, malakas, makapangyarihan. Makinig tayo sa kanya. Eh bakit na may sarili din idea eh. Sabi doon, I am the first, I am also the last. Familiar ba yan sa Revelation? Yes. Pag may kausap kang iglesia ni Manalo, minsan parang, paano mo namimiss to? Kaya alam mo, hindi nagbabasa eh. Kahit yung mga tagbagturo nila. Pinipili nila yung gusto nila. Eh tayo, binabasa mo yung Bible, laging andun eh. Pinapakita si Jesus ay Diyos. Kasi dito nagsasalita ang Diyos. Sasabihin later ni Jesus, siya yung first and the last. Alpha and the Omega. Kung sino yun? Hindi si Jesus. Eh dito, hindi pa ganun kilala si Jesus. Ito yung Ama. And later, si Jesus pala, ito rin, I am the first and the last. So, nabanggit ko lang po yung kasi lalo applicable sa atin. New Testament Church. Na sinasabi dito, ang first and the last, ang Diyos nga. Eh, kasi yung Diyos pala, tatlo. Trinity Hindi tatlong magkakaibang Diyos. Pero yun nga, Trinity, Father, Son, Holy Spirit.
So bakit na naman sinasabi yun? Kasi pag ikaw yung una, ikaw pa yung huli, alam mo lahat, di ba? Nakikita niyo ba yun? So dapat talaga makinig tayo sa kanya. Hindi nyo alam to, alam ko na yan. Hindi mo ako naintindihan, tatay. Alam ko yan. Ngayon, si tatay mo, hindi naman first and the last, di ba? Pero kung para sa'yo, oo. Napagdaanan niya na lahat yan. So, pero para sa ating mga adults, ang Diyos talaga ang una, so makinig tayo. Tuloy ko lang, mine hand also hath laid the foundation of the earth. So, akong una at akong huli, ako rin na nagtayo lahat. Paano yung mga bundok ay nagkaganon? Natatawa ka sa mga theory minsan ng mga mga theory sila kesyo, babanggaan daw yung mga tectonic plates, milyon. May example lagi dyan ng mga Kristiyano, yung Mount St. Helens, kung alam niyo yun. Ang ganda example lang kasi napahiya yung mga nagsabi nila, milyon ago, yung mga crater niya, kaya nagganyan yung dahil sa milyon, yung nung sumabog yun, ilang taon lang nagkaroon ng parang mga landforms na sinasabi nilang millions of years na nangyari. Sundan niyo ba yun? Gusto ko sabihin dyan, ang Diyos gumawa lahat niyan. Sinong magaling? So, dapat hindi tayo nagmamalaki. Basta, sinasabi mo, alam na natin lahat yan eh. Apply mo na sarili mo yan. Bakit ngayon? Minsan di ka nagtitiwala sa Kanya, o minsan kulang. Amen? Minsan di mo binabasa yung Bible. Bakit? Feeling mo, alam mo na eh. Kaya kasi sinasabi, tinetrain tayo dito kung di mo maintindihan lahat. Wala naman nakakaintindi lahat yan. Tuloy-tuloyin mo lang. At least yung face mo lang. Hindi mo sinabing mag-unahan tayo eh. Di ba? Yung kaya mo lang basahin. Gusto mo Tagalog, mas nakakahilong Tagalog. Maniwala ka. Ako, nahihilo sa Tagalog. So ano pa yan? Takot kang gawin yung sinabi niyang gawin mo. Bakit? Wala kang tiwala sa kanya. Kaya pinapakilala niya sarili niya dito eh. Dapat ang tiwala sa kanya. Alam niya lahat. Siya gumawa ng lahat. May right to span the heavens. Ang sabihin nun, sinong abot dito? Sinong mahaba ang dito? Sa basketball, mga importante, di ba? Tsaka daw sa boxing. Kasi, di ba? Anong tawag dyan? Reach, di ba? Ngayon, Diyos, yung langit daw. Kanan lang kanan. Yung kaliwa pa. So, obviously, sinasabi dito talagang makapangyarihan siya. When I call unto them, they stand up together. Sinasabihan lang niya, takot pa, nanginginig pa. Yung sinasabi sa Psalms, yung mountains daw, di ba? Kalimutan ko, basta may sinasabi sa mountains na umuusok. At marami pa yung salita lang yan, napakapayan. Tuloy ko lang muna, mamaya ating application. All ye assemble yourselves and hear, which among them hath declared these things the Lord hath loved him. He will do his pleasure on Babylon, and his arm shall be on the Chaldeans. So, dali ang dami na namang dito. Sino yung mahal ng Diyos? Bale, doon tayo sa assemble, okay? Kaya tayo minsan, bago tayo turuan, di yung pwede tayong kalat-kalat eh. So, isa sa mga hirap gawin sa church minsan, itong pag-assemble lang. Ang hirap. Ang tao, may gustong gawin sa oras nila, di ba? So, kaya pa sinasabi dito, mag-assemble kayo, saka kayo makinig. Which among them hath declared these things? Sino man nagsabi nito mga bagay na to? Sino nagsabi ng mga pinag-aaralan natin dito? So, ba't tayo tinatanong? Importante yan ako lagi sa pag nag-aaral ng Bible. Makikita mo yung mga maling interpretasyon kasi kung ano-ano lang, kino-quote lang ng out of context. Lalo yung mga, kahit sino dyan, yung mga hindi nagbabasa rin yung Bible. Di ba sabi sa Bible, I can do all things through Christ to strengthen me. Ligtas ka ba? Patamihan ng kulto, yan lang ang pang ligtas ka ba? Wala na. Ano pa? All things work together for good. Walang mangyayaring masama kahit loko-loko ko. Hindi, sabi dun, to them that are the called. And those that love God, and are the called. According, ano ba yun? Basahin na nga natin. Abisado ko dito. Abisado dapat natin lahat.
Called according to His purpose. Yan. So, yung ibang mini-misquote yan. Eh, lalo itong mga Katoliko na naman. ABS-CBN, kung anong panalangin nila. Out of context na naman. So, mag-iingat kayo doon. So, balik tayo doon. Ibig sabihin, alam mo ba kung sino nagsabi niyan? Hindi mo alam kung sino nagsabi niyan, delikado ka. Huwag mong i-claim agad yan. Baka si Elipas nagsabi niyan, or si, kung sino man, sino yung kalaban ni, si Kulaya. And then, dun sa, yung Adonijah ata yun, yung nag-rebelde sila kay David, di ba? Tsaka kay Solomon. Anyway, kaya nasa na ba tayo? Assemble. Yan. Which among them, sino nagsabi niya? Importante yun. Sino nagsabi niyan? Kanino sinabi? Yan. Pag ang Diyos ang nagsabi niyan, naku, totoo yan. And the Lord that loved him, He will do His pleasure on Babylon, and His arm shall be on. So, makikita natin kanina pa yung presence ni Jesus eh. Di ba? Nababanggit yung last and the first, and then yung mahal ng Diyos ito yun. So I believe, may tinutukoy siya dyan na parang tagapaglingkod. Mamaya mayroon pa tang mga reference dito kay Jesus. So minahal siya ng Diyos. Ngayon, ang gagawin daw nito, mahal niya, sa Babylon. So parang tagapagligtas yun. Amen? Ganda nung prayer kanina. Lord, sana wag kami antokin. Magkapi kayo. Tsaka magtira kayo. Tsaka interest nyo, tumuto kayo, hindi kayo antokin. Sabi nga ni Bad, ako din kape rin ang gusto ko eh. Pero si Bad, galing eh. Nagdadrive ka, ayaw niya kasi ng kape, gusto lang niya makangata. Kasi nga naman, pag nangangata ka, paano ka antokin eh? Nagtatrabaho yung ano mo. Tama rin eh. Kayo, paano kayo hindi antok? Inaantok na nga ako eh, tumuto ka lang. Totoo kami yung bawat sinasabi. Pag pinaprocess mo yung paano ko untok, kasi nag-ahabol ka eh. Eh pag kanina ka pa naiwan na ako, habol ka. Amen? Amen. Nasa na ako yan. So, kaya ang gagawin sa Babylon at ng Chaldeans, isa lang po yan ang Chaldeans, parang yung region na yon, yung lahi nila, Babylon, specific doon sa Babylon. So, ang Diyos daw may gagawin, alam niyo gagawin doon, parang last time, di ba, na ano natin yan, paparusahan sila. Ito pala, last week, di ba? Yung kinumpara doon sa babae. Babylon din yun, di ba? Oh. So yun, ibig sabihin, makapangyarihan tong mahal niya. Si Jesus po yun, walang iba. Anyway, tuloy ko lang, even I have spoken, pag nakita sa Bible yun, emphasis lang yun, okay? Ako nga. Diba? Parang kayo, sinong gawa nun ako? Sino? Ako nga. Diba? Kasi sino bang gumawa niya? Bakit, na lang, ano bang blessing meron tayo sa church? Ba't ang talino itong mga taga-discerning word? Gagaling, tsaka matitino. Ayos, kahit tinutok sa kuno si Julia. Mag-TikTok na tayo. Ayaw talaga. Si Rafi, tinutok sa gano'n tayo dito. Manood tayo ng ganyan. Bastos. Ayaw ko na. Hindi sa akin yan. Maggala na tayo pag Sunday. Inom ka, inom. So bakit minsan? Kasi ang Diyos ang gumawa nun. Manawala ka. Pag ang Diyos ang gumawa, mamamangha tayo. So I even have spoken, yea, I have called him, ito na naman, I have brought him, and he shall make his way prosperous. O sino nga yun? Kung sino man yung lingkod niya, magtatagumpay daw. Okay, ano nyo lang yun Dali nyo lang hanggang sa huli, yung thought na yun. Come ye near unto me, hear ye this, I have not spoken in secret from the beginning. Ito na naman yung beginning. From the time that it was, there am I, and now the Lord God and His Spirit hath sent me. So parang lumalabas dito sa Isaiah. Diba? Si Isaiah nagsasalita doon kasi siya na yung prophet, pero hindi si Isaiah lang to Isa-isayin pa natin to may time naman tayo. So ganun pala yung pag ikaw gusto mong makinig, dapat malapit ka. Alam niyo ba yun? Kahit sa church, ang magandang naka-speaker naman tayo Hindi na tumatalsik yung laway ko. Maganda dyan kayo.
Basta yan, sabi niya lagi, yung mga bisita dito sa unahan. Yan. Para kuwang-kuha mo lahat ng blessing. Amen? Hindi, ano sinabi niya? Sinabi pa, naalala ko tuloy, dati kaming Catholic, talagang doon ka sa malayo, tapos ini-expect kong makarinig mo yan. Wala eh. Kaya mapangit mo sa mga sound system dyan. So gusto mong makinig ka, lumapit ka. And sabi, I have not spoken in secret from the beginning. Kaya never mo sabihin, hindi naman sinabi ng Diyos yan eh. Diba, kaya nga yung Romans 10, paborito ko yun talaga, nagbabasa ako ng bago pang, yung sabi doon, yung pinipreach daw na nasa bibig mo na, even in thy mouth, this is what we preach, the Lord Jesus. Sabihin, pag nag-preach ka, pag kahit pa complete stranger yan, pag talagang gospel ang pinipreach mo, hinihintay lang nila na iayos mo yung alam na nila. Intindihan niyo po yun? Kaya kuwang-kuwa agad nila eh. Agad kung tulungan mo rin. Nahihirapan lang namin pag lumalaban ba? Ay, Katoliko ako. Pero pag hindi lumalaban yan, hindi nyo lalaban yung salita ng Diyos, kuwang-kuwa niya yan eh. Kaya ito sinasabi ko lang dito, hindi bago to. Ito. Basta hindi ko alam yung Jeremiah, pero yung idea niyan, alam mo na yan kahit bata ka. Hindi yan sinabi ng Diyos sa secret. Kahit nga sa, alam mo, mga mundo sa mundo, di ba? Pero minsan may nabanggit sila dyan eh, na ayon din salita ng Diyos, alam niyo ba yun? Dinadagdagan nga lang nila. From the time that it was, there am I. So parang sino na sinasabi ito? Si Jesus sinasabi dito eh. Nalala sa Colossians, kinabisabi natin dati, lahat ng bagay ginawa niya at walang nagawa, hindi sa pamagitan niya. O siya niya yun, talagang doon siya sa palisimula pa lang. Anong tawag sa kanya? The Word of God. So hindi yan sikreto. And now the Lord God in His Spirit has sent me. Ayun, kumpleto na yung Trinity. Tuloy ko lang ha. Thus saith the Lord thy Redeemer, the Holy One of Israel. Paulit-ulit, pero nabanggit na naman dito, tagapagligtas, no? Redeemer, banal siya. I am the Lord thy God which teacheth thee to profit. Okay, isa pang maganda po yan, paano ganito, Ken? Sino ditong mahilig sa pera? Lahat naman tayo, di ba? Hindi mahilig, pero gusto natin yan. Di ba? Kahit yung mga anak mo nga minsan, talagang hindi makakalimutan ni si Aiden, yung pera ko, kala ko ba ayaw mo? Sabi kasi nung lolo niya, kumanta ka lang, bigyan kita ng ganito. Hindi ko kailangan pera. Natawa ako, bandang huli, hinahanap mo. Ito daw, pag nakikinig ka, may pakinabang ka. Wala akong tinutulog na wala akong pakinabang. Di ako magiging ganito kaganado kung sa palagay ko hindi nyo kailangan to. By the way, ganyan ibang preacher. Kaya ang hirap ng trabaho ng ibang preacher eh. Yung nanloloko lang. Tsaka yung sinusunod lang nila yung tradisyon. Ewan ko, marunong kayo magbasa ng ng tao. Yung parang wala siyang agana-gana. Kaya lang akong dito kasi trabaho ko to eh. Siyempre hindi sabihin ganun. Pero may mga preacher na ganun. Parang hindi niya alam yung sinasabi niya. Parang mga parot. Pero tayo dito, may pakinabang tayo. At lalo kayo. Ako po yung binubuhos ko dito, yung mga lahat na napag-aralan ko na. Then binibigla akong pinapasimple para sa inyo. Amen? Amen. Sinong gusto ng masarap na pagkain? Lahat naman tayo, di ba? Lalo yung mga bata, ayaw mo nang maghihimay ka pa. Ganon ginagawa ko sa inyo dito para susubo nyo na lang, masarap pa. Madaling maintindihan. Anyway, tuloy ko lang. Thus saith the Lord thy Redeemer, the Holy One, I am the Lord thy God, which teacheth thee to profit, which leadeth thee by the way that thou shouldest go. Sino dito ang gustong pumunta ka sa... Yan, sa... Sino ba nakakalito yan? Kinabad. Punta ka na, Kinabad James. So, sige, paano ba? Magtanong-tanong ka. Gusto mo gano'n? Ang layo nun. Basta malayo. Gano'ng kalayo? Basta malayo. Hindi, malapit lang yun. Sa palagay mo, kung sasabihin ko, Stephen, na pumunta ka doon, hindi niya alam, wala siyang GPS, wala siyang sasakyan, wala siyang makakapunta ka kaya doon? After 2 years siguro. Alam niyo, kaya nga kayo binituruan kayo ng maayos. Bakit? Yung daan, pinapakita na sa inyo. O ganito yan ha, mag-church, magpakatotoo, makinig, magpakatotoo. Huwag kang sinungaling, huwag kang tamad, huwag kang manloloko. Yun yung daan na dapat mong daanan eh. Gawin mo yun.
Yung papatunguhan mo, ang bilis o bakit? Ba't ang bilis nag-mature ni Hindi siya, bakit yung iba hindi marunong? Nabola pa, naniniwala pa sa ribulto. Bakit kaya? May tumulong sa'yo. Kaya ito sasabi, yung significance nito. Inakay ka pa, hindi lang tinuro sa'yo. O, doon nga, punta ka doon, ha. Lalo po sa alam mo na, saan ba ako nakakaranas na? Pag importante ka talaga sa kanya, tsaka sa binibisita mo, for example, hindi ka tuturo lang, doon. Sa mga kumpanya, may mga meeting kami minsan sa ibang gano'n eh. Pag importante kayo, pag hindi, bahala ka. Pero pag importante, sige, nahantay ka na ng palimboso, samahan na kita. Hindi ka talaga maliligaw. Amen? So, ganun ginagawa sa atin ng Diyos eh. Kung magpapaakay ka lang. Ito, minsan tinitingnan ko nga yung mga picture natin. Ano nangyari sa taong to? Inakay naman natin to. Tinuruan naman natin to. Ngayon, wala. Zero. Wala, ayaw nila eh. Wala namang ibang tinuro sa atin, sa kanila eh. Thou that hadst hearkened to my commandments. Dali ah. Oh, that thou hadst hearkened to my commandments. Ano sabihin nun? Medyo iba yung ano niya, ibig sabihin parang nalala niyo yung sinabi ni Jesus sa mga Israel. Oh Israel, I would have, parang gusto kitang takpan ng aking mga pakpak, parang ganun. Pero ayaw mo. So ang gusto ng Diyos makakabuti para sa atin eh. Sana nakinig kayo, parang sinasabi dito. Then had thy peace been as a river. Ayan na yung tubig, kanina di ba? Yung kapayapaan mo daw, hindi parang paandap-andap lang. Or patulo-tulo lang. Alam mo yung blessing? Lahat tayo yung gusto natin blessing, pero ibang medyo sumusunod lang, medyo natututo rin yan. Amen? Eh pag talaga natuwa sa Diyos, natuwa sa iyo ang Diyos, yung blessing, lalo yung kapayapaan daw, parang river. Alam nyo ba yung river? Anong pinakamalaking river? Sa buong mundo. Yan, depende. Sa lawak, Amazon. Sa haba, Nile. Anyway, longest, yan. Nakita niyo yung Amazon River? Marikina River lang ata alam niyo eh. Marikina River, di ba? Pwede mo siguro mag-ano ka doon, Hindi, malaki yan. Pero yung Amazon ako, hindi. Mga barko pwedeng tumawid doon. So pag dumating sa iyo yung blessing na, masaya nun. And thy righteousness as the waves of, nakakita yung waves. Diba? Ang daming tubig nun. Hindi yung patulo-tulo. Thy seed also had been as a sand, and the offspring of thy bowels like the gravel thereof. His name should not have been cut off or destroyed from before me. So ano yung seed? Madalas sinasabing seed po yan mga anak. Okay? Para daw, sand. Diba? Paulit-ulit yan. Kay Abraham pa lang yun na sinabi rin, the sand of the sea and the stars in the sky. Ganun daw karami yung anak mo ngayon. Kaya tatawa ako kay si isang pastor, madami kasi siyang anak eh. Yung mga atheists, kasi either bakla o isa lang ang anak. So, maraming ganun sa Bible na verse. Pag wala kang anak, wala ka na. Mamatay ka, wala na. Wala ka ng kapalit, di ba? Tawa-tawa si Kuya Pero totoo yun. Huwag kang papayag isa lang anak mo. Amen? Ito as sand of the sea. So, blessing yun. And then yung offspring, nakita nyo di ba? Seed. And then yun, offspring. Like the gravel. Ano yung gravel? G1 ba yan? His name should not have been cut off nor destroyed. So, ganun daw ang gusto ng Diyos originally. So, nung time na to, yung Israel nga, nasakop na hindi naman namatay lahat, pero halos. Sabihin mo ang population, siguro, ilang population ng Pilipinas? 100 million, something, ganyan. E pag inubos naging 100,000 na lang. Ang dami namatay. Di ba? So, ang gusto ng Diyos, marami tayo, yun ang gusto.
blessing yon. Pero, alam niyo na nangyari sa Israel. Dami namatay. So, nung sabi niya dito, kung nakinig lang sana kayo, hindi kayo naubos. Go ye forth of Babylon, flee ye from the Chaldeans, with a voice of singing declare ye, tell this, utter it, even to the end of the earth, say ye, the Lord that redeemed his servant Jacob. Yan. So parang dito na yung confidence nila. Later, again, masasakop sila, pero parang pinaprophesy na dito, no? Pinaprophesy na naaalis kayo dun. Though obviously, ang nangyari kasi doon, di ba, natalo nga ng Persia. Pero still, pinapakita niya po yung future na mangyayari sa Israel. So, yung application sa atin nun. So, minsan, yes, masasakop tayo, matatalo tayo, pero may pag-asa. Amen? At talagang masaya kasi tinutukoy po dito parang kumakanta. Di ba ganyan ba kayo pag masaya kayo? Awit-awit ka pa, di ba? Sana magandang awit, ha? And then, utter it unto the end of the year, pinapamalita mo pa. Hoy, mag-post sa Facebook yan. Ako nga pala, first owner nga pala ako. Okay din yun, pero mas maganda. Pero tayo hindi kasi mayabang eh. Hindi tayo mayabang eh. No? Ano magyayabang natin sa church? Nawin na pala kaming ganyan. Hindi kailangan iyabang yun. Pero minsan, okay lang din ha. Pag masaya ka, pinapamalita mo eh. Say ye, the Lord that redeemed his servant Jacob. And they di pa tapos ha. I-apply pa natin sa atin. And they thirsted not when he led them through the deserts. Sa Tagalog, alam niyo nung nangyari sa kanila ba? Inalis sila sa Egypt. Pinaikot-ikot sila. Pero hindi sila nauhaw kasi pag nauhaw sila, patay sila. Naalala ko tuloy si Samson, di ba? Isa sa natatawa kay Samson. Ang lakas-lakas siya, munti ko siya mamatay, di ba? Siya ba yun? Di ba? Nauhaw na siya. Siya nga ba yan? Siya yun eh. Tama nga, kahit ang lakas mo, hindi ka namatay sa pag nauhaw ka, patay ka. Nasabi dito, sila, dahil protektahan sila ng Diyos, alam nyo na, ito sabihin dito eh. Alam nyo na miracle na nangyari doon, di ba? Anong tawag doon sa mga quiz, Bible quiz? Anong title? Anong tawag doon sa lugar na yon? Ayun ba yung Mary ba yan? Ayan. So, hinataw niya, di ba? Dapat kausapin niya lang, lumabas! Nasa disyerto sila, lumabas. So, ibig sabihin ito, again, pinapaalala sa kanila ng Diyos kung paano sila deliver, hindi sila namatay. Kahit nasa disyerto, patay ka dapat doon, sa dami nyo. Competition yan sa tubig. Bakit hindi sila namatay? Protektahan sila ng Diyos, ginawa yung miracle nito. Yung bato, nagkaroon ng tubig. At talagang sumapaw. Tapos. Pero ba't ang sabi, there is no peace save the Lord unto the wicked. Saan ang galing yun? Kasi binigay na sa kanila, pinaalam, inulit sa kanila lahat ng blessing nila as the people of God. Kasi hindi pa sila nakikinig. Yun ang problema eh. Kaya ngayon ang tanong, paano ka magkakaroon ng kapayapaan nun? For example, marang gandang example ito nga, si Julia na naman, anak siya ng minahal siya, pinag-aral siya, tapos bandang huli. Anong ginawa niya? Kunwari lang, hindi niya inono kay mga magulang, tapos nag-asawa pa ng maaga, mga ganun ba? Bahala na kayo dyan, ha? Ano ba yung pwedeng gawin ng mga bata minsan? Yan, kahit sa church, tumalilo ng konti, pinagpala ng konti, iwanan ko na yan. Salip na, at least pakinabangan ka rin, di ba? Pangit pa ang term, pero yun talaga yun eh. Alam nyo ba yun na minsan kaya kayo tinuturuan para maggamit din kayo ng Diyos? Alam nyo ba yun? Yun. So kaya wala kang kapayapaan pag ganun. Umalis ka ng church, iniisip-isip mo, parang mali yung ginawa ko Magkakaroon kaya kapayapaan nun? Sana hindi. Pwede ka nang bumalik. Ito yung mga example dito. Kaya pinagpakilala ng Diyos, lahat ng ginawa niya para sa Israel, banal pa ang Diyos. Kaya nakakalungkot minsan yung mga ibang tao, yung ibang Kristiyano, nangyari sa ibang church na, pero alam ko, nangyayari talaga ito. Yung naghahanap lang ba nagtanim ng sama ng loob sa church or sa pastor, ano man yan. Gusto nang umalis, pero wala siyang dahilan. Kaya pag nagkaroon siya ng dahilan,
Kahit napakababaw, kasi ganyan naman eh. Nakakalungkot yung gano'n, no? Tapos pag alis mo na, sa amin kasi naranasan ko yan, mga friends mo, kahit pa may text na nun eh. Alam nyo, hindi maka-ano sa akin eh. Sinatanong ko, ano nangyari? Bakit ka umalis sa church? Naku, ang hirap nun. Ano sasabihin mo kung ikaw yung may mali, tapos inalisan mo yung church? Ano sasabihin mo? Sige nga. Paano magkakaroon ng kapayapaan? Wala, forever mo yun. Kasi in the first place, bakit ka dumating sa ganung sitwasyon? Naiiwanan mo yung pagkabala ng Diyos. Sa church show, wala nang iba. May naisip pa ba kayong iba? Sa panahon natin ngayon? Iba sabihin, basta naglilingkod sa Diyos. Sa mga basic na, saan maglilingkod? Saan may apply yan? Sa labas, mahalin mo ang kapatid mo. Mga office mate ko yun. Ganun ba yun? Mga kapitbahay ko. Context pa rin ng kapitbahay doon. Mga mananampalataya pa rin yun. Naintindihan nyo ba? So, inuunahan ko na kayo. Kasi ito naman ang ano natin ngayon eh. Walang kapayapaan dyan. Tandaan nyo. Ano pwede nating umalis tayo sa kalooban ng Diyos bukod sa church? Dati nag-soul winning ka, ngayon hindi na. Kasi busy ako. Kita nyo naman, doktor ako eh. Hindi, siya lang mo lahat ng ano. Pag hindi natuwa sa iyo, doktor na to, sinirang pa ako ng ano. Walang pwede kang, walang tamang dahilan para umalis ka sa kalooban ng Diyos. So, soul winning man yan, attendance sa church, sobrang sikat ko pastor, wala akong time ng ano eh. Sinong niloko mo? Wala kang time kasi hindi ka nagbigay ng time. Ganon din sa giving, ganon din yan. Naku pastor, nag-aaral yung mga ano ko. Sino ba hindi? So wala kang kapayapaan nun. Basic napag-usapan na natin giving last month, di ba? May kapayapaan ka ba na iba nagsasakripisyo? So palagi wala nagsasakripisyo dito kahit saan, church. Ang bayad mo na sa gas, sa aircon, sa ilaw. Bahala na kayo dyan! Ngayon kung baguhan ka lang, katulad ni Cyrus, talagang hindi mo kailangang isipin yun. Pero pinagpapala ka na, tuloy-tuloy na, natuto na, itanim ka na dyan. Hindi mo na, may kapayapaan ka ba nung, hindi, kayo lang ako, taga-attend, taga-praise the Lord. Pero pag pera na, kayo na yan. Magkakaroon ka bang kapayapaan pag ganun? Ano pa? Ganun din. Ito, ginagawa ng pastor, ikaw lang mag-soul winning, ikaw lang mag-aakay. Ang dami dyan, ikaw pwede magturo na dyan, katulad nito. Sino mag-aakay dito sa Ampers? Mabuti nga, mababait ito eh. Sana, di ba? So, hindi ko kaya lahat kayong bisitahin ko kayo. Kamusta ka, Christian, DM? Kaya minsan kinukuha ko sa preaching. So, ano pa? May kapayapaan ka ba? Ano yung mga wickedness na katigasan ng ulo na mga Kristyano? Ayoko umatin dyan. Sabihin na naman, late ka na naman. Hindi, huwag ka naman late. Wala ka namang sabihin, absent ka na naman. Ba't ka absent? Ayoko na umatin kasi tatanungin naman, ba't absent ako eh. Parang gano'n na lang, di ba? Parang nakakahiya naman minsan sa... di ba? Ba't ka walang kapayapaan? Kaninong fault yon? Wicked ba tayo? Wicked? Sinobrahan lang ng may maraming style ang Diyos eh. Sabi nga nila, ang naalala nyo yung pag nagkasalang, yung kamay, putulin mo. Yan, yun yung perfect example sa New Testament eh. Ang idea po doon, making the sin exceedingly sinful. Yun ang style ng Diyos madalas kahit tayo. Para talagang lumayo ka na doon sa kasalanan na talagang hindi mo tingnan. Parang alak, di ba? Ayaw ng Diyos ni ayaw mong inumin, obviously. Basta tinitingnan ko lang, huwag mo na tingnan. Tinitingnan mo alak. Di ba? Di ba, may mga stante pa ng alak eh. So ano yung mga wickedness minsan ng mga anak ng Diyos? Isa-isahin nyo. Kayo nakakalam nun. Iwanan na natin. Amen? Para meron tayo nung kapayapaan na parang Amazon River. Okay? Paalala sa akin Sunday pag natin. Kaya gusto ko yung mga ganun eh.
Di ba nakakapayapa ng ano yun? Tubig dumadaloy. Lalo na alam nyo ngayon to. Kinukumpara yung kapayapaan na parang walang katapusan to. Saan ba nanggaling yung tubig? Tapos na tayo. Tubig sa Amazon River. Hindi nyo alam. Ganun lang naman yun eh. Water cycle lang naman yun. Bundok, may ipon. So ganun lang. Biyaya ng Diyos at kapayapaan ng mga taong, mga anak niya na sumusunod sa Kanya. Amen? Ang title natin? Ha? There's no peace unto the wicked and the unrighteous, warning to the stubborn and obstinate. So ngayon medyo magaan tayo kasi nga hindi naman tayo yung rebellious dati. Pero kahit yung mga maliit na ano, alam nyo yan eh, may mga ayaw kayong tanggapin, ayaw paniwalaan, ayaw ibigay, ayaw. So para magkaroon tayong kapayapaan, sumunod tayo sa Diyos. Amen? Let's pray, Lord. Mga salamat sa inyong mga salita. We pray na kami po ay magpalain niyo, Lord. Ang ganda po ng chapter. Though parang remote siya, Panginoon, ito ay applicable sa amin din. Dahil tinukoy dito, mga people of God, Israel, ang time na yan. Judah, I pray, makita namin relevant sa amin ngayon. Lagi, I pray kayo pagpala. Maraming salamat sa bagong taon na naman. Magtuloy-tuloy kami, Lord. Yung iba, may mga commitment, Panginoon. Magtuloy kami, Panginoon. Magtulungan nyo rin kami, Panginoon, pag medyo mahirap. At kahit yung iba, Panginoon, na nagbabalik sana, piliin nila na maging karapat-dapat kami sa inyong pagpapala, Panginoon. Maraming salamat kami niligtas nyo. But especially, ang dami nyo pa pwedeng mabigay na rewards, blessing, Panginoon. Nawa ay tuloy ng bawat isa. Even yung mga bago namin activities this year, mga awitan, even yung mga online devotion, Panginoon. I pray maging encouragement sa bawat isa at maging channel of blessing, Panginoon, maging channel of tuto kami, Panginoon. And then alam po lang, napakaraming bagay na binigay nyo na. I pray sa even more, Panginoon, especially mapaglingkod din kami ng tapat sa inyo para hindi na kapayapaan namin, hindi yung laging naisip namin, abusado kami, mga freeloader kayo, Panginoon, sa inyo. So ilang po, Lord, kayo mag lalati, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.